8:00 na ng gabi. Sino kaya ang pupunta rito sa ganitong oras? Tia at in-law. Ang mga lalaki ay nagpunta para uminom at magdiwang. Ikaw ang bida ngayong gabi. Natakot ako na mag-isa lang si King Yu sa bahay. Kaya pumunta ako para samahan siya at makipagkwentuhan. Sakto namang nakasalubong ko si Tia sa daan. Nagkasundo lang kaming pumunta dito ng sabay-sabay. Ngayong nandito ka na, aalis na kami. Hindi pa nga kami kumakain, gutom pa rin kami. Sige, huwag mong kalimutan pumunta sa bagong bahay sa makalawa ng hapon para uminom. Sa totoo lang, mabait naman si ate. Kaya lang, minsan inuuna niya ang sarili niyang interes at hindi na iniisip ang iba. Si Tia naman, tulad pa rin ng dati matabil at masungit. Kung ayaw mong pakinggan ang sinasabi niya, huwag na lang tayong makipag-ugnayan sa kanila sa susunod. Hindi, nagsalita lang ako ng kung ano-ano. Kanina, halos hindi ako nakapagsalita. Sila lang talaga ang nagkukwentuhan. Nakikinig lang ako. Basta kapag nakakaramdam ng hindi maganda sa pakikisalamuha. Lahat ng social ang nagpaparamdam ng hindi komportable sa asawa ko. Lahat ay walang silbi na pakikipag-ugnayan. Oh. Bakit parang may kakaiba sa batang ito nitong mga nakaraang araw? May iniisip ba siya? Dalawang buhay na tao. Paano hindi ko maunawaan ang mga munting iniisip ni King Lian? Huwag mo nang alalahanin yan, asawa. Sino ba ang walang sariling iniisip? Hindi ka pa kumakain, di ba? Gagawan kita ng isang mangkok ng dumpling soup. Basta ikaw ang gumawa, okay lang. Sige, gagawa tayo ng masarap na meat oil dumpling soup. Halos tapos na ang bagong bahay natin bukas. Sa susunod na umaga, pupunta ako sa komunidad para bumili ng bagong kasangkapan. Bumalik tayo sa hapon sa susunod na araw. Kapag naayos na ang CV, pwede ka nang manood ng CV kapag wala kang ginagawa para hindi ka mabagot. Tutu! Napakabuti mo talaga sa akin, asawa. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Ang sugat sa dibdib ko ay naghilom na. Halos magaling na rin ang sugat sa braso ko. Mas mabilis ang paggaling ko ngayon kaysa dati. Hindi ko alam kung ito ay dahil sa muling pagsilang o dahil sa mga yaman ng tradisyon. Kapatid, kahit na mahirap hanapin ang iyong nayon, pero talagang maganda ang kapaligiran. Sabi ko na kay Mrs. noon. Kapag tumanda na kami, bibili kami ng maliit na bahay sa Bukirin. Ngunit ito ay isang pangarap. Araw-araw, kung hindi nagtatanim, nagtatanim pa rin. Akala mo ba ganun kaganda ang buhay sa probinsya? Dumating na si Bunso. Maghanda ka ng sa agad. Uy, ang tagal ko nang nagbibisikleta, wag mong sabihin. Medyo nauuhaw na talaga ako. Kapatid, ang alaga mong hayop ay talagang hindi pangkaraniwan ang lakas. Medyo lang. Pasensya na. Yung Golden Eagle, kakahuli ko lang. Wala pang oras para sanain. Hindi rin naman basta-basta ang makakuha niyan. Ito na ang tunay na buhay sa Bukirin. Bro, yung jade bed na sinasabi mo, nakatago ko ng maayos. Pumunta ka rito at tingnan mo. Ate, ano bang ginagawa ng asawa mo? Mas gusto ko pang malaman kaysa sayo. Alam ko naman kung ano ang nangyayari sa bahay. Pero sa nakikita kong mga kilos nilang dalawa, parang may hindi tama. Diyos ko, kapatid. Anong klaseng sorpresa ito? Pasensya na, pero kung may nais sabihin si Boss Chen, sabihin na lang ng direkta. Ang batong ito ay tiyak na walang halaga dito. Ngunit kung maipapadala ito sa Beijing at iba pang lugar, doon ay magiging mahalaga na. Kapatid, alam kong hindi ka basta-basta. At hindi ko rin balak na lokohin ka. Kahit anong problema, sa transportasyon man o iba pa. Ako na ang bahala. Ibigay mo lang sa akin ang material na jade. Maaari kitang bigyan ng ganitong halaga. Ikaw naman ang may responsibilidad sa transportasyon. Ngayon, parang ikaw pa ang nakikinabang ng labis. Kung talagang ipapadala ito, ang ganitong bagay ay maaaring magmulta ng higit pa sa 20 beses. Huwag ka nang umalis ngayong gabi, Boss Chen. Ipagluluto kita ng manok, magpriprito pa ako ng ilang maya, tapos mag-inuman tayong dalawa. Kapatid, alam ko na ang tungkol dito. Pero ganito kalaking antigong gamit, kung palihim nating ilalabas, talagang mahirap yon. Paano kung putulin natin ito? Di wala nang halaga yan. Hindi mo rin ako masisisi kung mababa ang alok ko. Problema mo iyan na kailangan mong lampasan. Napakahirap ng problemang iyan. Kung ako ang mag-aayos niyan para sa'yo. Magkano ang kaya mong ibigay sa akin? 50,000 cash. Cash, pero kailangan ko ng kahit 7 araw para magpaikot ng pera. 7 araw pagkatapos, kung maibibigay mo sa akin, na maipadala ko sa bayan, ay magbabayad tayo ng sabay. CJ.
Ngunit para ipakita ang iyong sinseridad, kailangan ko ng isang buong set ng bagong webless. Walang problema dito. Bukas ng tanghali pumunta ka sa tindahan ko. Ihahanda ko ang mga bagay para sa iyo. Ngunit kailangan ng ilang kariton. Natatakot akong masyadong marami at hindi kasya. Ayos, napagkasunduan na. Anong nangyayari dito? Bakit parang balak niyang bilhin ang lahat ng webless sa bagong bahay natin? Huwag mo nang alalahanin yan. Basta't nakatipid tayo. Mas mabuti na yan kaysa sa anuman. Ang tungkulin mo ay kumain ng mabuti, uminom ng mabuti at matulog ng mabuti. CJ, ano bang nangyayari sa inyo na namamahala? Totoo ba ang sinasabi mo? Nagsinungaling ba ako sa'yo? Pagkatapos ng trabahong to, isasara na natin ang Shanbao Pavilion. Babalik tayo agad sa timog ngayong gabi. Hindi na tayo babalik dito. May iniisip ka ba? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang diretso sa akin. Ano man ang gawin mo, suportado kita. Gusto kong makuha ang mga kalakal nang hindi gumagastos ng pera. Ang napagkasunduan ko kay Li Shanghai ay, nadadalhin niya ang jade bed sa bayan. Babayaran ko siya ng 50,000. Nabaliw ka, ikaw ang namumuno. Madali lang kay Li Shanghai na makakuha ng ganoon kalalim. Nakakuha siya ng maraming biktima. Narinig ko, nakuha niya pa ang unang pwesto sa paligsahan ng panghuli ng komunidad. Kung bigla tayong makipaghiwalay sa kanya, natatakot ako. Ano bang nakakatakot dito? Mas mahalaga ang pera kaysa sa kahit ano. Yung huling ginseng na naibenta ay sapat na para sa atin sa loob ng 10 taon. Yung pagkakataong ito, sapat na ang jade bed para sa ating kasiyahan. Sa susunod, may anak na. Anong pipiliin? Kailangan pa bang pag-isipan yan? Saka hindi naman natin kailangang gawin mismo ito. Balak kong upahan ang mga tao sa bundok. Ang ibig mong sabihin, ilang araw na ang nakalipas, may grupo ng mga tulisan sa bundok na nahuli. May natira pang mga 10 na tapat na tauhan. Nagpaplano silang iligtas ang kanilang pinuno. Kailangan lang natin silang upahan. Diretso tayong pumasok sa Tudsdetsia. Kunin ang jade bed. Talaga, matalino ka. Mahal na mahal kita. Hehe, ikaw nga. Sumunod ka sa akin. Maghintay ka na lang ng kasiyahan. Ay, Satvisan. Mukhang may plano na tayo para sa natitirang buhay natin. Sige, pupunta na ako at makikipag-ugnayan. Sana bukas ng gabi ay maayos na ito. Ate, halika, pumasok ka. Kamusta na ang kuya mo? Nakakuha tayo ng 100 pesos na halaga ng tradisyonal at modernong gamot. Hintayin natin ang kalahating buwan bago bumalik para sa follow-up. Ate, matagal na ang sakit ng kuya mo. Hindi ko alam kung magiging maayos ba talaga. Natatakot lang ako na baka nagastos na ang pera. Pero hindi pa rin gumagaling. Alam mo naman ang sitwasyon sa bahay namin. Hindi kami kumakain o umiinom. Nagtatrabaho kami ng mabuti para makapag-ipon ng halos 1 taon. Ate, ilagay mo na lang sa isip mo. Wala akong balak na humingi sa inyo ng pera. Ako mismo ang nagpasya na ipatingin sa kuya ko ang sakit. Hindi ko hahayaan kayo ang magbayad. Ako ang kakausap kay kuya. Plano ko siyang isama bukas papunta sa komunidad. Kailangan kong kunin ang mga kasangkapang binili ko. Walang problema dyan. May kariton din tayo sa bahay. Pwede pa tayong manghiram ng ilan pa. Isang biyahe lang, maibabalik na. CJ, bukas ng umaga, pupuntahan ko ulit si Kapitan. Magdadala ako ng mas maraming tao. Bayaw, tingnan mo. Tinadad ko ang mahigit 10 maya. Nilagyan ko ng toyo, sibuyas at luya. At ito, nilagyan ko pa ng 13 spices ng matanda. Ang sarap ng lasa, hindi basta-basta. Siyempre, natural yan. Pero konti lang ito, sino kaya ang mabubusog? Dagdagan pa ng ibang karne. Pwede rin ang atsarang gulay. Dumplings na may atsarang gulay ang palaman. Yan ang pinakamasarap. Walang tatalo dyan. Ang mga dumpling na may palaman na ibon sa bahay ay para sa iyo. Kumain kami ng kapatid na babae ng sauerkraut na may baboy. Ikaw ang haligi ng ating pamilya. Kailangan mong kumain ng mabuti. Kung hindi, wala kang lakas. Ayos lang. Bagamat ang ibong ito ay matigas ang ulo. Hindi ito tumitingin sa iba. Pero hindi naman siya tanga. Alam niyang kumain. Ibig sabihin, hindi siya magugutom. Pagkatapos ng pagpapalipad ng lawin, kailangan ko ring isama siya palagi sa bundok. Pinuno, narinig ko sa matatanda sa nayon. Sabi nila, mga 10 araw pa ay magsisimula na ang tagyelo.
Wala tayong sapat na bigas sa bahay, tingnan mo. Magandang tanong iyan. Babalik ako sa bundok sa loob ng ilang araw. Sana makuha ko ang lahat ng pwedeng makuha. Kahit na kumuha ng ilang pagkain mula sa mga lungga ng ardilya. Ayos na iyon para sa atin sa loob ng 1 o 2 buwan. Yesed, naaalala ko may isa pang ginseng. Hindi ko ito nahukay. Kailangan ko ring pumunta sa bundok para hukayin ang ginseng na iyon. Pakiramdam ay talagang mas mabuti mula sa sarili. Talagang masama ang pakiramdam ng gutom. Huwag mag-alala. Nandito ang iyong lalaki. Walang magiging problema sa mga problema. Yung mga ganong mahihirap na araw. Hindi ko na talaga papayagang maranasan mo ulit. Buong taglamig. Siguradong papakainin kitang mabuti hanggang tumaba ka. Ayokong tumaba ng ganyan. Uncle, gusto kong magdala pa ng ilan. Magdadala pa ako ng ilang kariton at sasama sila sa akin sa kooperatiba. Para maibalik lahat ng mga kasangkapan. Sinasabi ko, Shanghai. Ganyan ba talaga dapat gawin yan? Magpapasama ako ng ilang taga-baryo para sumama sa iyo at bilangin sa trabaho. Magdala pa ng 5 kariton. Dapat ay sapat na yan. Ayos na ayos yan. Tiyo, talagang malaking tulong ito sa akin. Kung hindi ko alam. Paano ko madadala ang napakaraming bagay pabalik? Haha, tayo ay magkamag-anak. Bilang iyong nakatatanda, kailangan kong tumulong. Saka mo na nga, ikaw ay gumawa ng malaking kabutihan para sa ating nayon. Ikaw ang bayani ng ating nayon. Hindi ko na kailangang sabihin, lahat ay sabik na tumulong sa iyo. At hayaan mo pang sumama ang iyong tiyahin. Hindi siya ang accountant ng ating nayon. Makatutulong pa siyang magbilang. Hindi na kailangan yon. Yung kuya kahapon ay nagdiwang para sa akin dahil sa bagong bahay. Sadyang binili ito para sa akin. Kaya hindi ko na kailangang gumastos pa. Ah, ganun ba? Walang problema. Maghintay ka muna sa dulo ng baryo. Sasangguniin ko ang tao para sa iyo. Ay, salamat. Hindi naman siguro ako ang tinutukoy ng batang iyon, di ba? Ang galing ni Shanghai. Ang bilis niyang nakabili ng mga kasangkapan. Ikaw na ngayon ang kauna-unahang. Nagtayo ng bagong bahay sa ating nayon sa loob ng 10 taon. Ha. Buntis kasi ang asawa ko. Kaya naman nakapag-ipon din ako ng kaunti. Para makapagpatayo ng bahay. May simbolo ng bagong simula. Salamat sa lahat na sumama sa akin. Tanghalian tayo sa komunidad mamaya. Kain. Ha, ginagawa rin natin ito para kumita ng puntos. At saka, ikaw ang nagdala ng karangalan sa ating nayon. Kahit na libre lang ang tulong, sabik na sabik kaming makilaho. Ha, ikaw ay isang batang may potensyal. Siguradong makakalabas ka sa bundok sa hinaharap. Naniniwala kami sa iyo. Kaya't ako'y labis na nagpapahalaga. Hindi ko bibigwin ang mga inaasahan ng mga kababayan. Kaya't tayo'y umalis na ngayon. Sana ay makararating tayo sa komunidad bago magtanghali. Narito na, kapatid. Nasaan si Boss Chen? Pumunta ang kuya mo sa Lishi. Ang mga kasangkapan ay inilipat na niya kaninang umaga. Kayo na lang ang maglipat. Tingnan niyo ang sasakyan niyo. Kung hindi kayang dalhin, maghahanap pa ako ng 2 kariton para sa inyo. Walang problema. 6 na kariton ang dala natin ngayon. Sapat na yan. Sabihin mo kay kuya, tandaan ko ang kabutihan niya. Huwag kalimutan ang usapan natin sa loob ng 6 na araw. Huwag kang mag-alala, hindi ko makakalimutan. Maghahanda ako ng tsaa para sa inyo. Shanghai. Ang lawak naman ng mga kaibigan mo. Sige na, tigilan mo na ang dakdak. Magtrabaho na tayo agad. Pagkatapos nito, ililibre ko kayo ng malamig na pansit. Dalhin na sa loob ng bahay. Sana makatulog na ako sa bagong bahay ngayong gabi. Siyempre naman. Tara, magtrabaho tayo ng todo. Ay, sige na, ha. Ay, ha. Talagang napakagaling ng batang si Shanghai. Tingnan mo kung paano niya itinayo ang bagong bahay na ito. Ngayong taglamig, siguradong hindi tayo lalamigin. Sayang at napaaga ang kasal. Yung anak kong babae, kakalabing 8 lang ngayong taon. Ay. Ha, Dad. Ngayon ay isang masayang okasyon sa paglipat. Kung hindi tayo inom, sayang naman ang ganitong magandang araw. Kahit isang baso lang. Ito ay isang simbolikong hakbang. Ngayon ay isang magandang araw para sa pamilya. Walang masyadong usapan. Basta't alam mo lang ang sitwasyon, ayos na yan. CJ, dahil nagsalita na ang misis ko. Kaya't mag-inom tayo. Mag-inom tayo ng ilang baso. Ha. Talagang magandang araw ngayon. Ilang taon na ang nakalipas, hindi pa ako matured noon. Medyo pasaway ako.
Nahirapan sina kuya at ate dahil sa akin. Pati asawa ko at bunsong kapatid, nadamay din sila sa hirap. Ngayon, maayos na ako. Mas lalo kong pahahalagahan ang mga mahal ko sa buhay. Habang gumaganda ang buhay ko. Gusto ko ring gumanda ang buhay ng mga mahal ko. Wala na akong masabi. Uminom na ako ng isa. Ay naku. Ang tindi naman ng alak na ito. Ha 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 ha. Walang kahit anong ingay si ate. Sigurado ka ba na dito tayo? Hindi ba't ito ay kalokohan? Nang kausap ko yung taong yun. Narinig niyo naman, di ba? May mali ba dito? Kapag natapos natin yung kama na ito, makakakuha tayo ng 1,000,000 na gantimpala. Sa oras na yun, makakabili na tayo ng kagamitan. Banggain ang pinto. Pumasok tayo. Ate, walang tao dito. Wala na ang mga gamit na ilipat na lahat. Ate, saan naman may kama dito? Kahit yung itim na tela na sinasabi ng amo, wala rin. Wang-wang. Naloko tayo. Hindi kaya sinadya ng tarantadong yun na papuntahin tayo dito? Anong klaseng tao ang naglalakas loob magwala dito sa Tausan Village? Woof woof. Lumabas ka. Anong tunog yan? Parang tunog ng baril. Nagkaroon pa ng barilan. Sige, mag-inom muna kayo. Titingnan ko lang. Ang late na, ikaw na ang bahala. May mga tao mula sa milisya sa labas. Mas mabuti pang huwag na tayong makialam. Magandang araw ito para sa ating pamilya. Kaka-move in lang natin. Doon sa dati nating tinitirhan, nagkaroon ng barilan. Hindi mo ba naiisip na medyo kakaiba iyon? Huwag kang mag-alala, hindi naman ako sasali sa laban. Nandito lang ako sa labas, titingin-tingin muna sa sitwasyon. Ah! Anong nangyayari? Parang mga bandido ang mga kapatid. Nagpatrol kami dito. Nakita naming nagtatago ang mga ito sa bakuran. Naghahanap ng kung ano. Kaya sinarado namin sila sa loob. Nang sumigaw sila mula sa loob, kumilos kayo ayon sa signal. Ming J. Nandito kami. Kakatapos ko lang makakita ng isang lugar. Madaling makaalis dito. Dadalahin kita palabas ngayon. Tapos isa-isa tayong aalis. Kung aalis man, kayo ang mauuna. Ako ang nagdala sa inyo para sa transaksyong ito. Umalis na kayo, ate. Magbabantay ba? Isang mata. Kayo, mga mapanlinlang na tao. Gusto kong tapusin kayo. Ate, bilisan natin. Ang lugar na sinabi ni One-Eyed. Alam ko yun. Yung grupo ng naghatid ng ikakasal. Noong araw na yun, 3 beses tinamaan ng pana ang pinuno nila. Pati sarili niyang puwit, tinamaan din ng pana. Ganitong klaseng pana ang ginamit. Talagang makitid ang mundo. Siya mismo ang pumatay sa pinuno. Lintik ka, lalabanan kita hanggang dulo. Ano pang hinihintay niyo? Sugod na sa loob. Opo. Ikaw, batang ito. Sobrang pinagsisisihan kong hindi kita pinatay noon. Ikaw, gusto mo pa akong patayin. May kakayahan ka ba? Ngayon, may ilang tanong akong itatanong sa iyo. Mas mabuti pang sagutin mo ng totoo. Ano ka ba talaga? Sasagutin kita. Kahit parang sumasagot lang ako sa isang aso. Kahit mamatay pa ako, hinding-hindi kita sasagutin. Kalimutan mo na yung iniisip mo. Ikaw na tumatahol dyan, kailangan mong maturuan ng leksyon. Talaga bang iniisip mong ikaw na ang pinakamagaling? Maniwala ka man o hindi, pwede kitang panain pa ulit sa kabila mong puwet. Subukan mo lang. Bakit? Anong hindi ko kayang gawin? Aba, susubukan mo talaga ha. Ganito pa kaganda si ate. Nakakaya mo pa rin akong saktan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Alam niya iyon ng mabuti. Kung patuloy siyang matigas ang ulo, tiyak na gagawa siya ng masama. Ang ace this bogey ay pag-aari ni Chen Yulong. Talagang sa harap ng kita, anong kaibigan ka pa?
Pinapagamit ka lang niya para nakawin ang jade bed. Kunin ang mga bagay ng iba. Ang ibig niyang sabihin ay lahat ng tao sa likod bahay na ito ay mawawala. At sa kalihim na ililipat ang jade bed sa bundok. Sabi niya, kapag natapos ang plano, bibigyan tayo ng 10,000 piso. Gusto naming iligtas sina Laoer at ang iba pa. Ang perang ito ay makakatulong sa atin para makabili ng malalakas na armas. Totoo ang lahat ng sinasabi mo. Siyempre. Bakit pa ako manglilin lang sa iyo kung ganito na ang sitwasyon? Kung niloko kita, wala na akong mukha. Shanghai, okay ka lang ba? Okay lang ako, tito. Ito yung mga natira sa grupo ng mga tulisan na. Nakasagupa ako sa TXB Village. Hinanap ako ng mga ito na inutusan ng iba. Buti na lang, kakalipat lang namin ngayon. Kung hindi, magkakaproblema tayo. Ah, ganoon pala. Talagang maswerte kayo. Sige, kung ganoon. Itali na lang natin silang lahat. At bukas dalhin natin sila sa bayan. Makakakuha rin tayo ng pabuya. Tiyo, may naisip akong paraan. Bakit mo pa ako pinapahirapan, tayo na lang dalawa? Malaki ang grupong ito ng mga tulisan. Mahigit 100 tao. Sa tingin ko, marami silang pagkain sa kanilang pugad. Alamin natin kung nasaan ang kanilang pugad. Kunin natin ang lahat ng kanilang mga bagay. Itira natin ang natitirang 2/3 para sa ating nayon. May katwiran ka. Ikulong muna natin sila ngayong gabi. Bukas ng umaga, imbestigahan natin silang lahat. Dalhin natin ang mga gamit mula sa kanilang nayon pabalik sa ating baryo. Tapos dalhin sa bayan. CJ, umuwi ka muna at magpahinga. Pag-usapan natin ulit bukas ng umaga. Chief, kamusta na sa labas? Mga bandido. Nahuli na ng mga tao ng milisya. Wala tayong kinalaman dito. Biyanan, bakit may alak pa sa baso mo? Naghuli ng isda, hahaha. Naging tense ako. Magsisimula na ako. Asawa, ngayong gabi ang unang gabi natin na matutulog sa bagong bahay. Napaka-espesyal ng araw na ito. Sayang at wala tayong kamera. Kung meron lang, siguradong magpipicture tayo bilang alaala. Sa susunod na lang. Kapag nanganak ka na. Mas maganda siguro kung kasama na ang bata sa family picture, di ba? Huwag mo nang sabihin. Talagang maalaga ang asawa ko. Uy, bunso. Bakit bigla kang naging masipag? Hindi naman, bayaw. Ako lang naman ang walang ginagawa dito sa bahay. Wala akong ginagawa. Hindi naman pwedeng kain lang ako ng kain, inom lang ng inom. Kaya gumagawa na lang ako ng kaya kong gawin. Isipin mo na lang na ito ay isang pagsasanay. Tama, talagang lumaki na siya. Sino yan ng maaga? Buksan mo ang pinto, Shanghai. Ako ang iyong tiyuhin. Huwag namang ang grupo ng mga tulisan kagabi ang tumakas, di ba? Kagabi, patuloy naming inusig ang grupong ito ng mga tulisan. Nalaman na namin ang kanilang pugad at ang bilang ng mga nakadestino roon. Balak kong umalis ng maaga ngayon, upang mahuli silang lahat. Tiyo, sa tingin ko mas mabuti pang kumain muna kayo ng tanghalian bago umalis. Bakit? Ano pang dapat pag-usapan dito? Nakikita ko ang pagod sa iyong mukha. Sigurado akong hindi rin maganda ang kalagayan ng iba pang mga kapatid sa milisya. Mas mabuting matulog muna kayo. Magpahinga ng kaunti. May katwiran ka sa sinasabi mo. Kung aalis tayo ng tanghali, madidilim na tayo pagdating. Kasama ang milisya at mga tao sa barangay, mahigit 30 na tayo. Para sa kanila na 10, hindi ito magiging malaking problema. Hala, hindi ka sasama, Shanghai. Hindi na ako sasama. Abala ako sa mga nakaraang araw. Baka hindi na makalabas ng bahay. Kapag umalis, huwag kalimutang dalhin ang mga bandido. Para hindi maligaw. Mas mabuti kung 2 ang dalhin. Para mas ligtas sa daan. Shanghai, kung hindi ka pupunta, maliit ang sansa mo. Ay, mahigit 30 tao laban sa 10 tao. Halos 3 laban sa 1. Hindi pa rin ito maayos. Nandyan ka at si Dazing na may matalinong gabay. Walang problema sigurado. Kailangan talunin ng ating Tianshan Village. Sige, uuwi na ako. Susunod na hakbang ay ang pagsasanay sa agila. Asawa, sa mga araw na ito kailangan kong sanayin ang agilang ginto. Ihanda mo ang saan ng kabute para sa akin. Ikaw na lang ang bahala sa pagkain ko ngayong gabi kasama si Bunso. Sige, ituloy mo lang ang ginagawa mo. Bilang mga tagapangasiwa, kami ni Bunso ay buong pusong sumusuporta sa iyo. Itong taong ito, halos hindi kumain ng karne na ibinato ko sa kanya. Sa halip, 2 beses niyang kinuha ang karne ng devin. Talagang matigas ang ulo. Tungkol sa pag-aalaga ng agila. Ang pagsabi nito ay para masira ang kanyang psychological barrier. Para hindi na siya mag-ingat sa nag-aalaga ng agila. Handa na siyang kumain ng karne sa tabi ng kanyang bibig.
Ngunit ang hakbang na ito ang pinakamahirap. Maraming tao ang hindi naging matagumpay sa pag-aalaga ng agila. Sa halip, naubos muna ang kanilang sarili. Matagal na akong naging opisyal. Hindi ko nalimutan ang aking kasanayan. Noong araw, nakakuha rin ako ng ranggo. Ito ang ating kakayahan sa pagkain. Ngayon, dahan-dahan tayong lumapit. Subukan nating kumilos mula sa pinakamalapit na distansya. Tandaan, ito ay isang grupo ng mga takas. Tayo ang magbubukas ng daan gamit ang mga baril. Sabay-sabay tayong kumilos. Kapitan, medyo kinakabahan ako. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng mga binti ko. Ang duwag mo. Umatras ka sa likod. Ang mga miyembro ng militsya ay nasa unahan. Ang mga karaniwang taga-baryo ay nasa likod. Siguraduhin na walang makakalusot. Hinaan ang boses natin, tara na. Tayo ang tatlo ng Shanghai. Nahuli si Liu Niang, gustong bumangon muli. Mukhang medyo delikado. Hindi lang delikado, talagang imposibleng mangyari. Kung hindi, maghihiwalay tayo. Lilipat sa ibang grupo. Sino ang nasa dilim, anong tao? Pataas. Huwag hayaan silang makabawi. Hintayin kami. Kapag bumalik ang pinuno, o wasakin kayo. Huwag nang magyayabang. Nahuli na namin si Liu Niang. Kung hindi, akala mo ba paano kami nakarating dito? Sobrang malas ko naman. Ngayon, talo na ako. Sabi ng commander, may 13 silang lahat. Ngayon, 12 pa lang ang nahanap. May isa pang hindi pa natatagpuan. Ha? May isa pa. Hanapin mo siya, at bugbugin mo ng husto para sa akin. Sa kaliwa ng loob ng kuweba. Nasaan ang sugat ni Dachun? Isang tainga, nasira ang isang tainga. Ay, punong barangay. Wala pa akong asawa. Ngayon, nawalan na ako ng isang tainga. Kailangan mo akong tulungan sa personal kong problema. Sige, pagbalik namin, ipakilala kita sa isang mabuti. Itong batang ito, siya ang gumamit ng bagay na ito laban sa amin. Ito ay isang lumang Browning mula 62 taon na ang nakalipas. Ilang bala meron ka sa baril na iyan, bata? Meron pang mahigit 30 bala. Sige, ibigay mo na rin ang mga bala. Iwi mo ito bilang regalo para kay Shanghai sa bagong bahay. Ayos, malaking bagay yan. Bilisan ninyong bilangin ang mga supply. Nakatagpo ang punong baryo ng kabuang 123 sako ng bigas. 57 sako ng puting harina. Dagdagan pa ng ilang pinatuyong karne. Marami rin tayong armas. Lahat ay nakatipon dito. Tao, hindi natin kayang ilipat lahat ito sa isang beses. Sa atin lang na ito. Kailangan pa nating magbalik-balik ng ilang beses. Itong nayon ay nasa isang lihim na lokasyon. Ngayon gabi dito na tayo matutulog. Bukas ng umaga simulan na ang paglipat pabalik sa nayon. Tawagin din ang iba para tumulong at bilangin ang mga puntos. Walang problema, kakainin pa lang natin ang karne ng aso at alak. Tamang-tama, mura pa. Kumuha rin tayo ng ilang pagkain at karne. Pagkatapos ng tagumpay, kailangan tayong mabusog. Ha. Hindi ka ba dapat abala sa mga mahahalagang bagay? Bakit ka bumalik ng ganitong oras? May nangyaring masama ba? Tapos na ang lahat para sa asawa. May malaking nangyari. Ano bang nangyari? Huwag mo akong takutin, ha at Shan. Yung grupo ng mga bandido na inarkila ko, nawasak ng mga tao sa Taotian Village. Kahapon, pumunta ako sa bundok at pinapunta si Liu Niang para makipagkalakalan at bundok. Naghihintay pa sana ako na ibalik nila ang Jade Bed at bundok. Ang ibig mong sabihin ay alam na ni Li Shanghai ang tungkol dito. Siguradong nahuli na ang mga tao. Paano hindi nila malalaman? Sa tingin ko, hindi naman sigurado ang pinuno. Isang buong araw na ang lumipas. Tahimik pa rin tayo dito. Alam na niya na matagal nang pumunta dito para magpasama sa atin. May mga patakaran sa daan. Hindi nila ibinubunyag ang impormasyon ng kliyente. Hindi siya pumupunta bago ang transaksyon. Kaya magpapanggap tayo na hindi natin alam. Asawa, tunay kang biyaya sa akin. Matagumpay ang transaksyon. Iiwan na natin dito. Hindi na babalik.
Kailangan mo munang dalhin ang mga bagay sa loob ng bakuran. Ito ay bigas at harina. Mayroon ding ilang kagamitan para sa depensa. Naglilipat ng bahay si Shanghai. Ito ang regalo ng tiyuhin para sa kanya. Kung hindi siya nagpaalala, hindi ko rin maisip na dalhin ang lumang pugad. Yi said away, where's Shanghai? He is training an eagle. If the brother-in-law caught golden eagle, he plans to tame it. He has not slept all night. Right, he told me about that. Then do not call him. I will go back to work first. All right, I will take you. Kuya Shanghai, ito ay ipinadala ng kapitan ng baryo para sa iyo. Sabi niya, ito raw ay mula sa puso ni Libo. Ayos din talaga ang tiyuhin kong ito. Marunong talagang gumawa ng paraan. Tulungan mo muna akong hilahin ang lubid. Ipapasok ko lang ang bigas at harina sa loob ng bahay. Babalik din agad ako. Itago mo muna ng maayos ang mga ito. Balikan natin at pag-aralan ng mabuti. Pare, magpatuloy tayo sa pagtitiis. Sa ngayon, unahin muna natin ang agila. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala dito. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isa kasama ang agila. Para sumunod siya sa akin. Unti-unti mo na akong pagkakatiwalaan. Alam ng taong ito ang kanyang ginagawa. Malapit na niyang maayos ito. Kung ganoon, hindi na ako mananatili sa silid na ito. Maaari mong gamitin ang oras na ito para magpahinga. Kung talagang masyado kang napagod, hindi mo rin magagawa ang mga dapat gawin. Kaya kailangan gisingin mo ako sa tamang oras. Mahalaga sa akin ang pagkakataong ito. Huwag mong palampasin ito. Magagawa ko ito, huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi ito maantala. Mukhang bumalik na sila ang mga pinuno ng nayon. Talagang hindi madali Dahil sa isang grupo ng mga tulisan, nagtagal tayo ng ganito. Kapatid, bakit hindi ka pa sumusuko? Kailangan nating umalis bukas ng hapon. Huwag mo akong pabagalin. Brod, sobrang saya sa labas. Parang Pasko. Binigyan pa ng pera ng punong baryo ang bawat pamilya. Mayroon din tayo. Mabait ang punong baryo sa pagkakataong ito. Alam niyang alagaan ang lahat. Walang tumulong mula sa buong nayon. Hindi rin kayang tapusin ng milisya. Kuya, pwede ba akong bumalik at tumingin sa mga naglalakad sa stilts? CJ. Pero mag-ingat ka sa daan. Naiintindihan ko, babalik ako pagkatapos kong makita ang kasiyahan. Ayos na. Sa wakas, naging matagumpay din ang agila. Ngayon, mas mukhang kaaya-aya na ang taong ito. Sige, matutulog na ako. Pwede ka na ring matulog. Lahat ay pag-usapan na lang bukas. Talagang hindi ko na kaya. Siguradong paulit-ulit na nilang iniinit ang pagkain na ito. Ang tulog na ito ay talagang mahimbing. Saktong init ng pagkain. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Kung tumango ka. Simula ngayon, may tahanan ka na at magsisilbi ka rin sa akin. Kung ganoon, pakakawalan na kita ngayon. Lumipad ka muna ng ilang ikot at bumalik ka. Dadalhin kita sa tirahan mo. Baka naman hindi talaga ito tumakbo. Nag-alala lang. Hindi pa bumagsak ang tiwala. Dito ka natitira mula ngayon. Minsan, makakalipad ka. Pero kapag lumabas, sumunod ka sa akin. Ito sa tabi ay pugad ng Kevin. Sa kahit anong paraan, tagumpay ang pag-aalaga ng agila. Bayaw, gising ka na. Naging maayos na rin ang Golden Eagle. Saan kayo nagpunta? Sakto ang dating ninyo. Medyo mainit sa bahay. Pinapasyal ko si Bunso. Kung ayaw mo, hindi na lang ako lalabas madalas. Wala. Nagtatanong lang ako. Mabuti ang mag-ehersisyo ng kaunti para sa iyo at sa bata. Kaya't makakasama ko ang ate ko sa labas araw-araw. Walang problema, maglakad-lakad kayo ng dahan-dahan, huwag mapagod. Pero kailangan ko munang lumabas para sa ilang bagay. Siguro bukas ng hapon pa ako makakabalik. Kakatapos lang ng igle, aalis ka na ba? Kakaunti pa lang ang tulog mo. Kaya mo pa ba? Huwag kang mag-alala, nakapagpahinga na ako. May mga bagay na kailangan ko talagang tapusin. Maghintay ka lang sa bahay, ha? Huwag mo akong alalahanin. Hihintayin ka namin. Bumalik ka agad, ha? Alaynan. Kuya, malinaw kong naaalala lahat ng sinabi mo noong nakaraan. Pero matagal ko nang pinag-isipan. Wala pa rin akong direksyon. Mahilig ka bang magbasa ng libro? Cheju, kuya. Bakit bigla mo akong tinanong yan? Mas magbasa ka ng libro. Sa loob ng taon, malalaman mo ang iyong direksyon. Hindi ako nandito para bigyan ka ng mga tagubilin. Nandito ako para humingi ng tulong. Dalhin mo ang iyong 15 kapatid. Ihanda ang mga baril.
Kailangan kong pumunta sa bayan bukas para sa isang transaksyon. Sundan niyo ako mula sa malayo. Kung may mga tao silang ipapadala laban sa akin, kailangan niyo akong iligtas. Pagkatapos ng lahat, bibigyan ko kayo ng 300 yuan na gantimpala. Walang problema, walang problema. Aasikasuhin ko na sila ngayon. Bukas ng umaga, aalis tayo ng magkasama. Bukas ng umaga, pumunta kayo sa istasyon ng tren sa bayan at hanapin ako. Mahalaga ang misyon na ito para sa akin. Kaya kailangan mo talagang pagbutihin ito. Ito ang paunang bayad. Kapag natapos na ang lahat, saka ko babayaran ang natitirang halaga. Malamang gusto lang ni Chen Yulong na gamitin ang tren para palihim na maihatid ang Jade Bed papunta sa timog. Kaya dito niya itinakda ang lugar ng transaksyon. Maaga rin siyang pumunta dito para makapaghanda. Kuya, mag-stay ka ba sa hotel? Kakagawa lang ng malagkit na kakanin, tikman mo. Ay! Nay, ang tamis ng iyong dumikit na baw ay parang lasa ng luto ni Mama. Ang sarap talaga. Kung masarap, kumain ka pa ng marami. Bukod sa bayad sa tinutuluyan. Ang iba pa ay para sa hapunan ngayong gabi. At almusal bukas ng umaga. Kung ano ang kakainin ninyo, yun din ang kakainin ko. Umalis ang kuya mo para bumili ng paninda. Hanap muna tayo ng bukas na kwarto para magpahinga. Malapit nang matapos ang araw ng matanda. Panahon na para magbayad ng proteksyon, di ba? Kaunti lang ang bisita mo ngayon, kuya. Hindi sapat para pambayad ng proteksyon. Pwede bang bukas na lang? Bukas babayaran ko pati yung utang ko ngayon. Tingnan mo. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Kahit na sumang-ayon ako. Sa tingin mo, papayag ang kuya natin. Huwag nang magsalita. Mga kapatid, kumilos kayo. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Anong panahon na ito? Kayo ba'y may lakas pang mang-api sa mga tao? Wala na bang batas? Saan ka ba nagmula? Bakit ka nakikialam? Kami ay mga tao ni Ginoong Gabi. Huwag mong banggitin si Ginoong Gabi. Kahit na si Ginoong Xian pa. Hindi kami dapat apihin ng mga ordinaryong tao. Ngayon, talagang pakikialaman ko ang bagay na ito. Hindi ko ito palalampasin. Ang mga batang ito talagang may lakas ng loob na manakit ng tao. Naiintindihan namin ang mabuting intensyon mo. Pero huwag ka nang makisali dito. Bumalik ka na lang sa inyo. Nanay, ang mga tarantadong ito palaging mayabang at mapang-api. Inaapi nila ang kung sino-sino. Ayaw ko sa kanila. Sobrang panggagahasa ito. Sino ang kailangan ng kanilang proteksyon? Kung hindi sila nananakit sa tao, lahat ng negosyo ay magiging ligtas. Ikaw, asong tuta. Akala mo anong ginagawa mo? Wala ka na bang takot sa kamatayan? Isang residente lang. Nagpapanggap ka pa sa harap ko. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang kabayaran ng panghihimasok. Bugbugin siya. Bugbugin niyo siya para sa akin. Sa ganyang kakayahan nyo, may lakas pa kayong loob mangolekta ng proteksyon. Magsimula ka nang umalis, hintayin mo ako. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Ang kuya nila ay tinatawag na Laogi. Isa siyang martial artist. Napakahusay niyang makipaglaban. Mas mabuti pang umalis ka na. Hindi ka makakapantay sa kanya. Ako, palagi akong may matinding pakiramdam ng katarungan. Mahalaga sa akin yon. Manong, huwag ka nang magsalita. Hindi ba bumili ka na ng mga gulay? Nagugutom na ako. Sige, maupo ka muna. Tatapusin ko lang lutuin ang natitirang 2 ulam. Kuya, mukhang magaling ka talaga. Nag-ensayo ka ba talaga ng kung fu? Hindi, ako ay mangangaso. Kapatid, anong baryo ka galing? Napakabata mong mangangaso. Galing ako sa baryo Tudsdin. Ilang araw na ang nakalipas. Nakatulong pa kami sa baryo para manalo sa hunting competition. Ngayon, nandito ako para gumawa ng ilang bagay. Maaari nating sabihing may pagkakataon tayong magkita. Sinasabi mo na ang lahat ng ito. Ngunit hindi pa rin inilabas ng matanda ang malaking kayamanan. Talagang matibay ang loob. Sige, bukas na lang pag-usapan. Ah, ganitong kalaking lalaki. Nangahas pang manakit sa matanda. Hindi mo siya maituturing na tunay na lalaki. Dahil pinagsasampal mo ang ilan sa mga kapatid kong lalaki kahapon. Sila ay nagdulot ng kahirapan sa mag-asawang matatanda. Ako ay bahagyang kumilos upang turuan sila ng leksyon. Akala ko ay pipigilan mo ang iyong mga kapatid. Ngunit ngayon ko lang nalaman na pareho lang kayong mga tao. Talagang hindi matuwid ang mga nakatataas, kaya't baluktot din ang mga nasa ibaba. Kung gusto mong magalit ako. Kaya't binabati kita. Nagawa mo na iyon. Narinig kong magaling kang lumaban. Ngayon, magpaligsahan tayo.
Kung ikaw ang mananalo, libreng-libre na ang bayad sa proteksyon ng maliit kong in. Pangako ng isang tunay na lalaki. Hindi na mababawi. Pero kung ikaw ang matalo, doble ang babayaran mong proteksyon sa maliit na in na ito. Kailangan mo pang bayaran ang gasto sa ospital ng kapatid ko. At 200 yuan para sa danyo sa kalooban. Walang problema, labas tayo. Binata, hindi mo kailangang gawin ito para sa amin. Tatay, nanay, huwag niyo na akong pigilan. Ginagawa ko ito para sa katarungan. Ang marunong lang umatake ng patalikod, hindi tunay na lalaki. Astig ka, bata. Tinutupad ko ang sinabi ko. Simula ngayon, hindi na kami maniningil ng kahit anong protection fee sa maliit na hotel na ito. Kuya, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Tama nga, siya nga. Manong, ito ba ang baril na iyon? Ang astig naman nito. Ang tawag dito ay Remington U-870 na shotgun. Sa buong Hilagang Silangan, tanging si Lolo lang ang may ganitong klase ng baril pangaso. Lolo, napakahusay niyo po talaga. Ang bagay na wala sa buong Hilagang Silangan. Kayo lang ang meron. 3 taon na ang nakalipas, may ilang taga-Xianjiang na pumunta rito para mangaso. Ginawa nila akong gabay. Nakatagpo ako ng grupo ng mga lobo. Yung mga batang lobo ay nandito para maghiganti sa akin. Mabuti na lang at malas na mga tao sa Xianjiang. Nakipaglaban sila sa mga lobo. At ang resulta ay kapahamakan para sa kanila. May isang tao na gumamit ng ganitong armas. Kung hindi siya inatake ng hari ng mga lobo, hindi sana sila nagkaproblema. Hunter din po pala kayo. 10 taon na ang nakalipas, hunter ako noon. Pagkatapos, lumipat ako sa bayan. Pinalad akong mabuhay. Bumalik ako dala ang baril na ito. May 10 ilang bala pa akong itinago rito. Ah, ganoon pala. Ang dami ko pong natutunan sa inyo, Lolo. Ang magandang baril ay para sa bayani. Ibinibigay ko sa iyo ang baril na ito. Kung mananatili ito sa akin, mababalot lang ito ng alikabok. Sa iyong mga kamay lang ito magkakaroon ng tunay na lakas. Hindi, ito ay koleksyon mo. Paano ko naman matatanggap ito? Hindi talaga pwede. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Kunin mo, gamitin mo lang. Hindi ko kayang kunin ng walang kapalit. Hindi ako mapakali sa isip ko. Iiwanan ko sa iyo ang pangdepensa kong gamit. Tingnan mo, pwede bang ganitong palitan? Walang problema dyan. Sige, palitan na lang. Yung batang namumuno hanggang ngayon hindi pa dumating. Hindi naman siguro tulad ng sinabi mo. Hindi rin ako sigurado. Pero pakiramdam ko ayos lang, hintayin pa natin. Boss, tingnan mo. Bakit nagdala lang ng kariton, dumating na? Ang lantad naman. Boss Chen, dala mo ba ang pera? Ang galing mo talaga, kapatid. Kuya, talagang hanga ako sa iyo. Kabuang 50 bungkos. Bawat bungkos ay may 100 piraso ng malaking pera. Alam ko naman ang ugali ni Boss Chen. Hindi na kailangang bilangin. Siguradong walang kulang. Ha. Kung ganoon, sana maging maganda ang ating transaksyon. Magandang transaksyon. Si Boss Chen Yulong ay isang tusong negosyante. Hindi maganda ang reputasyon niya. Mag-ingat kayo, baka may daya. Dahil nandyan kayo. Sigurado akong kampante ako. Sa tingin ko, hindi sila basta-basta susuko. Kailangan nyo akong samahan pabalik sa komunidad. Ngunit bago iyon, kailangan ko munang gawin ang ilang bagay. Maghintay kayo sa paligid. Kung may iba pang bagay, maaari nyo akong sabihan. Isipin nyo na lang ito bilang tulong mula sa pagkakaibigan. Sa bagay na ito, hindi nyo talaga kayang gawin. Ay naku, anong kalokohan yan? Ihatid sa timog. Kailangan pa bang punuin ang kalahating kargamento? Kapatid, dagdagan ko ang bayad mo. Bibigyan kita ng 200 yuan. Isipin mo na lang na ito ay isang karaniwang kahoy na kama. Maaari tayong bumaba sa gitna ng daan. Hindi pupunta sa pinakatimog. Sigurado ba kayo na maaari kong ispak ito bilang webbles at isama sa webbles? Pero maaari lamang itong ipadala sa Hilagang China. Ang susunod na bahagi ng daan ay sa inyo na. Walang problema. Malapit na bang magtanghalian? Kain tayo sa labas, ako ang bahala. Walang problema dyan. Mga pare, salamat sa inyong lahat. Ako ang taya sa tanghalian ngayon. Kumain muna tayo bago bumalik sa trabaho. Hindi ko ba nasabi sa inyo na pansamantala lang akong namamahala dito? Kung kaya mong ilibre kami sa pagkain,
Ibig sabihin, ikaw talaga ang namumuno sa amin. Sino ba naman ang tanga na gagamit ng malaking tseke para lang manloko? Ang 50,000 na ito, ituring ninyong mag-asawa na parang bayad sa isang leksyon. Bro, pagkatapos ng tanghalian, uuwi na tayo. Ihanda na ng lahat ang mga armas. Baka kailangan nating makipaglaban kung kinakailangan. Huwag kang mag-alala, may dala ang mga kasama ng 3 improvised na shotgun. Mayroon din tayong sariling gawa na pana. Walang magiging problema. Kung kinakailangan, makipagsapalaran tayo laban sa kanila. Tao hindi pa ba tayo aalis? Nakuha na ang lahat ng pera. Napansin ko na kanina. Yung babae, binigyan yung batang ito ng malaking pakete ng pera. Kung makuha natin iyon, hindi na tayo mag-aalala sa natitirang buhay natin. Marami rin sila. Kung aakyat tayo ng ganito, baka ano ang kinakatakutan natin? Mayroon tayong 5 na shotgun at isang granada. Kung hindi pa rin natin sila kayang talunin, sobrang mahina naman tayo. Paano pa tayo makakasurvive? Tama si Dugi. Sama tayo kay Dugi. Sama-sama tayong pumunta. Pagkatapos nating pumasok sa kagubatan, agawin na natin ito. Kaibigan, magbigay ka ng daan. Isipin mo na lang na nagiging kaibigan tayo. Pare, hindi ko alam kung saan mo itinago ang bag na puno ng pera. Pero kailangan mong ibigay ang pera ngayon. Bilang bayad sa daan ninyo. Para sa inyong pagdaan. Ang ibig mong sabihin ngayon, kahit ano paman. Kailangan pa rin nating ibigay ang pera. Paano kung hindi ko ibigay? Madali lang yan. Pwede mong iwan ang pera. Napakasimple lang yan. Huwag ka nang magkunwari sa harap namin. Pasensya na. Kailangan may dugo. Akala nyo ba nagbibiro ako? Bibigay ako ng 0 segundo. Kunin nyo ang pera. O kaya ay maghihintay sa gitna ng gubat buong gabi. Mawawala ang katawan sa gutom ng mga lobo. Akala ko mas mabuting makipagkasundo. Tapos na ang usapan tungkol dito. Dahil nagmamadali kayong ihatid si San. Wala na akong magagawa kundi samahan ko na rin kayo. Ikaw, bata. Nakakatuwa ka talaga. Talaga bang iniisip mo? Laban. Boss. Hindi ito biro. Bumalik ka na. CJ. Salamat kapatid. Magpahinga ka na. Malapit na tayong umuwi. Malapit nang umulan ng nyebe. May isa pang huling ligaw na ginseng. Kailangang hukayin ito bago pa man umulan ng nyebe. Kung hindi, kailangan panghintayin ang tagsibo ng susunod na taon. Ngayong gabi, dito na lang tayo sa punong ito matutulog. Makikisiksik pa ako sa gintong agila. Medyo mainit-init din pala. Dahil sa perang nakuha kay Chen Yulong. Hindi ko na balak ibenta ito, akin na lang. Ayos yan. Dito sa tabi ng ilog, tiyak na may mga hayop na darating para uminom. Hindi ba't ito ay isang kalabaw? Sa Longxi Mountain, wala namang kalabaw. Ngunit ang hayop na ito ay talagang isa. Kunin ang kalabaw na ito. Sa taglamig na ito, hindi na tayo mag-aalala. Hoy! Ang bagay na ito ay may direktang atake. Ang mata ng baka ay magandang bagay. Ngunit ang isang bala ay sumira sa isa. Napaka hindi perpekto. Anong klasing bagay ito? Ganitong kalakas na armas. Hindi man lang makapatay ng isang bufalo. Nagawa na. Buti na lang nakakuha ako ng ganitong sandata sa bayan ilang araw na ang nakalipas. May amoy ng dugo ng kalabaw ang kapatid. Mukhang natatakot ang mga maliliit na hayop na lumapit. Kailangan kitang pahirapan na manghuli ng isang biktima. Magsisindi na ako ng apoy ngayon. Mamaya, matitikman mo rin ang lutong pagkain. Talagang mukhang gustong agawin ang biktima ng sariling kapatid. Maganda pa rin ang aking kakayahan sa pagbaril. Kaya kong tamaan ang agila kahit mabilis itong gumagalaw.
Mukhang mas gusto pa ng taong ito ang kumain ng hilaw na karne. Ay, sige, pwede na tayong umuwi. Tinatayang hindi tayo makakalabas ng 10 araw o 2 linggo pagkatapos nito. Sobrang laki ng biso na ito. May sarili siyang imbakan. Huwag na huwag ipaalam ito sa sinuman. Hindi ba, Ji Shanghai? Ikaw lang ba ang nakatalo sa isang ligaw na kalabaw? Wala namang balitang may ligaw na kalabaw dito sa atin. Pero narinig ko sa matatanda na dati raw may ligaw na kalabaw. Pero iyon ay 50 o 60 taon na ang nakalipas. Napakalaki ng bundok Tiangbay. Lahat ng klase ng hayop pwedeng lumitaw. Huwag kayong tumunganga dyan. Bilisan ninyo, tulungan ninyo akong dalhin ang kalabaw na ito sa bahay ko. Pagkatapos, bawat isa ay pumunta sa bahay ko para kumuha ng 2 kilo ng baka. Shanghai, talagang nagbigay ka sa amin ng isang sorpresa. Sadyang nagdala ka ng isang buong baka. Talagang hindi pangkaraniwan si Shanghai. Ang isang palaboy ay nakabalik at nagtagumpay ng ganito kalaki. Shanghai, pwede bang bigyan mo ako ng malaking buto ng baka? Bakit hindi pa bumabalik si kuya? Bukas na bukas ay makakabalik na siya. Malapit nang lumubog ang araw. Huwag kang mag-alala, ang hipag mo ay isang mahusay na mga ngaso. Kaya niyang harapin ang mga oso at baboy ramo. Ano bang masamang mangyayari sa kanya? Sobra lang talaga ang kanyang pag-aalala. Ano bang sinasabi mo dyan? Asawa, buksan mo ang pinto. Bayaw, bakit ngayon ka lang nakauwi? Miss na miss ka na namin ng ate ko. May nakasalubong akong malaking ligaw na baka sa daan. Medyo nahirapan ako. Grabe, ang laki naman yan. Ikaw pa ang gumawa nito, siguradong napagod ka ng husto. Talagang pinaghirapan mo ito. Ay, lahat naman ito para sa pamilya. Sa susunod na panahon, mananatili na lang akong tahimik sa bahay. Totoo yan. Siyempre. Ayusin muna ang baka bago ang iba. Ginoo, kuya. Sige, simulan na, walang problema. Mahal na may-ari, abangan mo lang. Ha ha ha. Kapatid, sa susunod na panahon ay tututok ako sa pag-inom ng sabaw ng buto ng baka. Ang pagkain ng karne ng baka ay dapat makatulong din dyan. Saan? Siyempre, sa katawan. Ang pagkain ng karne ng baka ay makapagpapatibay sa katawan. Bukas ng tanghali, kakain tayo ng mga dumpling na may palaman na karne ng baka. Totoo ba? Ayos lang, ayos lang. Dalhin lahat ng ito sa storage room. Sa ganitong lamig, hindi na tayo mag-aalala na mapanis ito. Pinagmasdan ko ang langit ngayong gabi. Mukhang ulan ng nyebe mamaya. Bilis, magtrabaho na tayo. Anong oras na ba? Ate, mukhang matagal-tatagal ang snow na ito. Mabilis, ihanda ang panggatong. Kailangan ng sindihan ang lupa. Asat listen. Mamaya, sasama ako sayo sa bundok para mangalap ng panggatong. Walang ganong pangangailangan. Kaya ko nang mag-isa. Sinasabi ko na ilipat mo ang mga naunang pinitas na panggatong sa loob ng bahay. At may ilan pang mais sa tabi. Ihuhulog ito sa gabi. Maaaring mapanatili ang temperatura buong gabi. It's set, ayos lang. Kung gusto ng lahat, pwede tayong palitan ng karne ng baka at buto ng baka. Pero dapat pantay ang halaga. Dahil sa pagkakaibigan natin sa baryo. Maaari akong makipagpalitan ng kaunti. Pero hindi ito magiging marami. Si Shanghai ay talagang mabait na bata. Sa ating ngayon, si Shanghai lang ang may magandang kinabukasan. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling lumapit kay Tito. Tiyak na tutulong siya sa iyo. Ha ha ha. Dagdag pa ang 2 sako ng bigas at 1 sako ng harina. Tiyak na walang problema sa taglamig na ito. Malaki ang pag-asa. Hindi ba't sinabi kong pumunta kayo dito para kumuha ng karne ng baka? Bakit wala ni isa? Nahihiya ang lahat na tumulong sa iyo. Naiisip nilang normal lang ito. At saka, hindi rin madali ang manghuli. Kailangan talagang makuha ang nararapat. Mabilis na pumunta ka dito. Bibigay ako sa iyo ng 2 kilo. Singji. Salamat sa iyo mula sa lahat. Sweldo na nakuha sa pamamagitan ng trabaho. Walang dapat pasalamatan. Huwag mong isara ang pinto. Tatawag ako sa kanila. Para tulungan kang linisin ang nyebe sa bakuran. Haha. Sige, hindi na ako magpapakipot. Sige, mauna ka na. Bibigyan ko pa ng kaunti ang punong bayan. Alainan. Kapatid, pupuntahan ko na sila. Libo. Libo.
Tiyo, hindi ba't nakuha ko yung malaking kalabaw kahapon? Nagdadala ako ng kaunting karne ng baka at buto ng baka para sa inyo. Ikaw, bata ka. Palagi kang nag-iisip tungkol sa iyong tiyuhin. Paano naman ako, basta kukunin ko lang ang mga bagay mo? Hindi pwede yan. Sobrang laki ng tulong na ibinigay ninyo sa akin. Dapat lang nagawin ko ito. Noong nakaraang pagkakataon sa pagtatayo ng bahay, palagi kayong nagbigay ng pahintulot sa akin. Nagmamadali siyang ilagay ang karne. Pumunta ka rito, pamangkin. Bakit hindi ka man lang bumati? Hindi pagising ang tita ko. Anong masama kung hindi na tayo nagbatian? Ang lakas ng snow na ito. Medyo abala ako ngayon. Katatapos ko lang makita kang pumasok kaya ako pumunta rito. Pupunta muna ako sa nayon para mag-utos. Papasabihan ko ang tiyahin mo na maghanda ng tsaa. Wag na, wag na. Nag-empake ng dumpling ang asawa ng pamangkin ko kaninang tanghali. Kailangan ko ring bumalik para tumulong. Sige, mauna na ako. Anong nangyayari sa'yo, babae? Bakit namumula pa ang mukha mo? Baka gusto mo silit Shanghai. Anong pinagsasabi mo? Naghahanap ka ba ng kahihiyan? Kung hindi, papakitaan ko ng 3 kuya ko para makipag-usap sa'yo. Nagbibiro lang ako. Akala mo ba totoo? Ate, ang galing ng performance nila. Sana artista na lang ako. Sigurado akong mas magaling pa akong umarte kaysa sa kanya. Tumigil ka na sa pangangarap. May pinag-aralan siya sa pag-arte. Ikaw, isang simpleng probinsyanang dalaga, gusto mo ring maging artista. Mas mabuti pang magpakabait ka na lang at mag-asawa. Magkaanak, alagaan ang asawa at magturo ng mga anak. Hindi ako mag-aasawa. Kung hindi ka mag-aasawa, anong gagawin mo? Kapag matandang dalaga, kapatid na lalaki, tingnan mo ang ate ko. Binubuli niya ako. Ang ate mo ay nagtuturo sa'yo. Kung mag-aasawa o hindi, dapat tingnan ang sariling puso. Kung mag-aasawa ka sa taong ayaw mo, iyan ay pagsasakripisyo ng iyong kaligayahan sa buong buhay. Narinig mo ba? Ayaw kong magpakasal. Sige na, tigilan mo na iyan. Magsimula na tayong gumawa ng dumpling. Gutom na ako. Mga ganitong tao. Nasa bahay lang pero busog na busog. Pare, anong kinakain mo? Tanghalian lang. Hindi ba ikaw ang pinuno ng mga milisya sa nayo ng Tiebe? Ang lakas ng snow. Naglakad ka pa ng ilang dekada ng milya sa bundok. May nangyari ba sa pamilya ng ate ko? Hindi. Ito, pinapabigay sa'yo ni Liu Wang-en. Puno ito ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Gusto pa ng batang to na patawarin ko siya. Per, para sa isang may kapansanan na kaibigan, naglakbay ka sa gitna ng niebe. Anong pampatulog ang ibinigay sa iyo ng batang iyon? Mayaman siya, Pag naipadala na, bigyan mo ako ng isang malaking pagkakaisa. Wala akong pakialam sa kanyang mga problema. Kapatid, sigurado ka bang matagal ang buhos ng niebe na ito? Anumang bagay ay maaaring mangyari. Sige, naiintindihan ko na. Kapatid, anong kinakain nyo? 20 kilo, ipapadala ko sa aking kapatid na babae. Ang 5 kilo ay para sa iyong kabayaran. Kapatid, ikaw ay aking tunay na kapatid. Huwag kang mag-alala, dadalhin ko ang karne ng ate natin. Tutulungan kita sa bagay na may kinalaman kay Liu. Kaya't magtiis ka at tumakbo ng isang beses. Hindi naman mahirap, hindi naman mahirap. Dapat lang para sa ating magkakapatid. Bakit si Liu Wang-en na naman ang namumuno? Hindi ba't walang katapusan ito? Ang taong ito ay hindi na muling lilitaw. Magpatuloy na sa pagkain. Walang dahilan para maabala ang kasiyahan dahil sa taong ito. Sobrang labis naman ito, bayaw. Ang kapal pala ng niebe dito. Ibig sabihin, hindi na tayo makakalabas. Ito ang tinatawag na nabilanggo sa bundok dahil sa niebe. Kailangan pang maghintay hanggang matunaw ang niebe sa susunod na taon bago tayo makalabas. Huwag kalimutan, isang beses pa lang ito umuulan ng niebe. Sa mga susunod na araw, mas marami pang snow ang darating. Nakakatakot naman ito. Ilang buwan tayong mabibilanggo dahil sa niebe. Kung maubos ang pagkain, hindi ba tayo makukulong dito? Tipirin natin ang pagkain. Pero ang karne, pwede nating kainin ng malaya. Oy, ate. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Ang taas ng snow. Halos kasing taas natin kaya hindi tayo makalabas. Talagang hindi tayo makakalabas. Ano bang gagawin natin? Napakamabait ng batang iyon. 10 taong gulang pa lang siya. Kung sakaling dalhin siya ng mabangis na hayop. Longhai, mayroon ka namang agila, di ba?
Pahintulutan mo siyang tumulong sa paghahanap mula sa itaas. Kakaunti lang ang panahon ng aking pagsasanay sa kanya. Baka hindi niya maunawaan ang mga utos. Saka, ngayon ang paligid ay napakalawak. Talagang walang paraan para maghanap. Shanghai, ikaw ay isang napakamahusay na tao ngayon. Nakatulong ka sa ating nayon ng napakaraming beses. Sa pagkakataong ito, tiyak na tulungan mo ako. Aking tiyuhin, talagang magaling kang magbigay sa akin ng trabaho. Hindi ko kayang mawala si Aya. Napakalaki ng Shanghai Mountain natin. Ay! Inosente ang bata ng Shanghai. Baka pwede mo akong tulungan. Ito ba ay isang moral na panghihikayat? Parang nagiging banal na ama na ito. Ano nang nangyari sa'yo, Tito? Bakit mo ako pinapasan sa ganitong gawain? Kaya ko bang gawin ito? Punong bayan, ito na lang ang mga bagay sa bahay namin. Ibinibigay ko lahat sa inyo. Pakiusap, hanapan niyo ng paraan para iligtas si Aya. Isang buhay ito na dapat pangalagaan. Iligtas niyo siya. Wala akong maitutulong. Ako'y simpleng punong bayan lang. Hindi ako isang Diyos. Napakamalas ko naman. Bakit ako pa ang nadali ng ganitong problema? Bukod kay Shanghai. Wala nang ibang makakatulong dito. Shanghai, tulungan mo naman ang anak kong si Aya. Wala namang kasalanan ang bata. Ilalabas ko na lahat ng meron kami. Kahit paano, kailangan may kalabasan ito. Ano nangyari kay Aya na ikaw ang namumuno? Ganito ang nangyari. Nawawala si Aya matapos siyang umalis. Kung ganon, kahit dumating si Husan Taiye, hindi niya siya matutulungan. Bakit niyo ako pinapakiusapan, bayaw? Hindi ba't parang pinipilit niyo ako? Malaki ang kakayahan ni Shanghai. Pero hindi rin ito perpekto. Paano makakalabas sa ganitong taas ng nyebe? Kung magiging posible ay isang bagay. Ngunit ang saloobin ay ibang bagay. Mahirap din para sa tiyahin. Lampas 30 taon bago nagkaanak. Naging magulang sa katandaan. Dapat tayong tumulong kung kinakailangan. Bakit hindi ka tumulong? Ganitong uri ng hindi matanggap na kawalang pag-asa. Naranasan din niya ito noong malapit na siyang mamatay sa nakaraang buhay. Maaari ko lamang sabihin na subukan natin. Ngunit kung mahahanap siya, walang makakapagsabi. Sa kabila ng lahat, ilang oras na siyang nawawala. Maaaring napasok na siya ng mga mabangis na hayop, sino ang makakapagsabi? Salamat, talagang maraming salamat. Kahit ano pa ang resulta, tanggap namin ito. Malakas ang pagbagsak ng nyebe sa bahay. Lahat ay napuno na ng nyebe. Paano mo hahanap? Yung mata ni Cha Second ay nakaapekto sa akin. May isang batang nawawala sa nayon, kaibigan. Mga 7 o 8 taong gulang. Nakasuot ng dilaw na pantalon at pulang jacket. Ito ang kanyang damit. Tulungan mo akong maghanap sa paligid. Kung makikita mo ang babae, dalhin mo siya pabalik. Pero sa huli, buhay pa rin iyon. Hindi totoo na wala akong pakialam. Sa mga panahong ito, malamig na malamig. Walang makitang pagkain sa labas. Tulad ng mga agila, mga mandaragit. Hindi nakakagulat ang mga bata sa bayan at nayon. Kung hindi ito seryosohin. Baka sa hinaharap ay may mangyaring masama. Tita! Saan pumunta ang tito ko? Hinahanap ko siya para sa isang mahalagang bagay. Pumunta sa pamunuan ng milisya at ilang mga walang ginagawa ng mga taga-Bukirin. Pumunta sa dulo ng nayon para mag-alis ng nyebe. Basta't hindi naman tayo mapapahinga. Sige, pupunta na ako sa tiyuhin ko. Shanghai. Walang anuman. Tiyuhin, ang buong Changzi Mountain ay natabunan ng malalim na nyebe. Kahit na maalis ito, ano namang silbi. Mas mabuti pang magtipid ng lakas. Kumain ng kaunti. Hintayin na lang ang pagdating ng tagsibol. Why, Shanghai? Baka hindi mo alam ang kalagayan ng ating nayon. Ang mga pagkain sa nayon natin. Pati na ang mga nakuha mula sa pugad ng mga tulisan. Kahit magtipid tayo sa pagkain, maaari lamang itong tumagal ang 2 buwan. Pagkatapos ng 2 buwan, ubos na ang lahat. Dahan-dahan lang sa pag-ukit. Sa kanat na tabunan ng nyebe ang bundok. Wala namang magawa. Kung maghukay tayo ng 1 kilometro, sa loob ng 1 buwan, makararating na tayo sa komunidad. Tama ka, Tito. Dumating ako ngayon. Ang pangunahing nais kong pag-usapan ay tungkol kay Aya. Ito ay isang aral. Sinasabi mo bang tungkol sa mga bata? Hindi ko nga naisip ito hanggang sa sinabi mo.
Pagbalik ko, magpapamiting ako sa lahat. Pag-uusapan natin ito ng mabuti. Sa totoo lang, kailangan din nating mga matatanda. Kailangang mag-ingat. Tulad ng mga baboy ramo. Kung sila ay dumating ng sabay-sabay, maaari silang magbukas ng 100 sa nyebe. Diretso sa ating nayon. Kung talagang ganun, ayos lang iyon. Kahit na 5 o 6 na baboy ramo. Matagal na nating pwedeng ipangtustos sa ating baryo. Haha. Sige, uuwi na muna ako. Sa nakalipas na 2 linggo, araw-araw lang akong nanonood ng TV sa bahay. Si Dashley at Golden Eagle. Araw-araw na ganito. Kahit pa ganoon, di maiwasan na nakararamdam ako ng kaunting boredom. Ah! Nagsimula ng mang-abala ang mga hayop na ito sa mga tao sa nayon. Bakit sila mang-aabala sa mga tao sa tudlit na yon? Tara, umakyat tayo sa daan ng nyebe. Siguradong mahahanap natin ang grupong ito ng mga hayop. Ginoong punong na yon, mag-utos kayo. Basta't sabihin nyo lang. Susundin namin kayo lahat. Ano ang tingin mo sa tungkol sa Shanghai? Malaki ang pinsala ng grupong ito ng mga baboy ramo. Kung matikman nila ang tamis ngayon, hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Dapat silang mawala. Sige, ikaw na ang bahala sa misyon na ito. Bukod dito, kumuha ka ng kahit ilang tao mula sa milisyang bayan. Dapat tapusin ang misyon na ito. Tito, nagbibiro ka ba? Sang-ayon lang ako sa bagay na ito. Bakit ako ang inatasan sa misyon? Dapat si New Dajeng ang gumawa nito. Kapatid, wala akong kakayahan para dito. Ikaw ang pinakamagaling na manghuli sa ating nayon. Ikaw ang inaasahan ng lahat. Lahat kami ay naniniwala sa iyo tungkol dito. Ikaw na ang bahala. Parang naging mas matindi na itong moral na pamimilit. Ay naku. Sige na, sige na. Ay naku. Si Nyuda ang namumuno sa mga gawain sa nayon. Sapat na ang dalhin ko ang 10 kapatid mula sa militya. Pero sabihin ko na muna ito. Sa pagpunta natin ngayon para magsiyasat, hindi rin sigurado kung mahahanap natin ang mga baboy ramo na iyon. At posible ring atakihin tayo ng ibang mababangis na hayop. Ang sasama sa akin ay kailangang handang masugatan. Huwag kang mag-alala. Lahat ng milisya natin ay magagaling. Siguradong marami ang kusang magbubuluntaryo. New Dajeng. Sige, uuwi ako at mag-ulat sa asawa ko. Magsisimula tayo 1 oras mula ngayon. Magaan ang dala, ngunit magdala rin ng kaunting pagkain. Maaaring magtagal tayo sa bundok ng ilang araw. Anong sinabi mo? Ano ang masama sa pagpatay ng baboy ramo? Anong problema doon? Boss, sobrang lamig sa labas, puro yelo at niebe. May likas na kalamangan ang mga hayop na iyon. Kung ikaw ang pupunta, hindi ba't mas lalo pang delikado? Sa tingin ko, mas mabuti pang maglagay tayo ng mga bitag dito sa nayon. Hintayin na lang natin silang bumalik, diretso silang mahuli ng sabay-sabay. Mahalaga, walang nakakaalam kung kailan sila muling darating. Saan sila manggagaling? Hindi tayo pwedeng umupo at maghintay lang. Kadalasan, kailangan nating kumilos upang masolusyonan ang lahat. Ngunit ako at ang ate ay nag-aalala para sa iyo. Huwag kang mag-alala, asawa. Hindi mo ba sinabi? Ako ang pinakamalakas na manghuli. Ilang baboy ramo lang yan. Mahirap bang talunin ang asawa mo? At saka, hindi lang ako. May kasama pa akong 1 milisya. Siyempre, protektado kami. Sige na nga. Kahit kailan. Kaligtasan ang pinakamahalaga. Susundin ko ang mga aral ng aking misis. Huwag kang mag-alala, hindi bobo ang iyong bayaw. Siyempre, makakabalik ako ng ligtas. Handa na ba ang lahat? Ang pagsunod sa mga baboy ramo ay maaaring magdulot ng panganib ng pinsala. Kung aalis tayo ngayon, may oras pa. Handa na kami. Ang makapag-ambag para sa nayon ay aming tungkulin. Hindi kami aalis. Ayos. Sugod. Kuya, masyadong mahirap ang daang ito. Kung ganito ang bilis natin, hindi tayo makakalabas ng 5 kilometro hanggang gabi. Kailangan ng lahat na mangolekta ng ilang tuyong damo. Ihabi ng lahat ang mga tuyong damo sa mga lubid. Dapat ang diametro ay nasa 2 sentimetro. Ganito, maaari nitong dagdagan ang alitan sa pagitan ng sapatos at lupa. Bagaman hindi masyadong epektibo ang anti-slide. Ngunit mas maganda itong lakaran kaysa dati. Talagang mas marami ang karanasan ni Haije sa pamumuhay sa kalikasan kaysa sa atin na pinagsama. Mas marami pa siya kaysa sa 10 natin. Talaga namang kahanga-hanga si Haije. Mabilis at mahusay. Tigil na, mga aso, bumangon na kayo at magpatuloy sa paglalakad sa daang natabunan ng niebe.
Sa pagkakataong ito, hindi na tayo gagawa ng walang silbi. Ano bang nangyari, Haije? Nahati ang grupo sa 300. Ang pagdumi ay parang 7 o 8 malaking baboy ramo. Kahit na 10 tayo, mahirap silang labanan. Gusto mo pang maghiwalay? Hindi ba't parang hinahanap mo ang iyong kapahamakan? Sige, dito tayo dumaan. Ang agila ay hindi lang makapangyarihan at matatag. Kaya rin itong makaintindi ng tao. Talagang bihirang katulong ito. Kapatid, tulungan mo akong makahanap ng Golden Eagle isang araw. Gusto ko rin. Nahihirapan ka na nga makahanap ng asawa. Maghahanap ka pa ng Golden Eagle. Saan ka naman makakakuha niya ng madali? Noong una, naghintay din ako ng 3 araw. Bago ko siya nahuli ng mahirap. Hahaha, tama rin. Dito na siguro ang pugad ng mga baboy ramo. Grabe ang mga baboy ramo kahit tao kinakain. Ang mga baboy ramo ay omnivorous. Kumakain ng kahit ano. Sigurado akong pumunta na naman sila sa ibang nayon. Kung hindi, matagal na tayong nadiskubre. Inatake na sana tayo. Dito tayo maghanda ng ambush. Hintayin silang bumalik. Sa tingin ko, may isang pinuno ang grupong ito ng mga baboy ramo. Sa pamumuno ng hari ng mga baboy ramo, naging maayos ang kanilang pag-atake sa nayon. Magsimula na tayong mag-set up ng mga patibong para sa mga baboy ramo. At ihanda ang mga baril at bala. Kapag bumalik sila, agad tayong magsasagawa ng atake sa kanila. May 2 uri ng bitag para sa baboy damo, isa para sa ulo at isa para sa paa. 10 ang inihanda namin. Tama na ang oras. Babalik na tayo ngayon. Kuya, pwedeng bumalik ang baboy damo sa alinmang landas ng nyebe. Alin ang pipiliin nating landas? Siyempre, babalik tayo sa dinaanan natin. Kailangan pa bang itanong yan? Lumayo tayo ng 1 kilometro. Tapos maghukay tayo ng kuweba ng nyebe sa isang gilid. Pansamantala tayong manatili sa loob ng kuweba ng nyebe. Para mainitan tayo, magpainit tayo sa loob ng kuweba ng nyebe. Nga naman. Ayoko lang talaga makasama kayong mga batang walang karanasan sa buhay. Lumabas na kayo. Kuya Shanghai, sundin natin ang gusto ni Dachun. Pero bago iyon, kailangan munang mag-apoy. Magluto na tayo, tara. Lahat tayo ay naglakad ng 1 araw sa bundok. Pagkatapos itago ang mga bakas ng pagluluto sa nyebe. Maghukay ng mga butas sa nyebe at magpahinga muna. Ipaubayan na natin ang pagbabantay kay Devin. Kung lilitaw ang mga baboy ramo, ipapaalam sa akin ni Devin. Kapag nangyari iyon, gigisingin ko kayong lahat. Mukhang bumalik na ang grupo ng mga baboy ramo. Puntahan na natin sila ngayon para mabigla sila. Napasubo na sila. Bilisan natin, puntahan na natin. Huwag magpanik, hindi lahat ng baboy ay nahuli. Dahan-dahang umusad. Nasa ilang metro pa tayo mula doon. Ihagis muna ang granada. Sugod. Sa gitna ng lungga na ito, magkatalikod tayo. Kahit saan sila nanggaling, agad silang atakihin. Kamusta? Okay ka lang ba? Okay lang, halos nahawakan lang ako ng ngipin niya. Masakit lang ng kaunti. Bro, anong klaseng armas ito? Ang lakas naman. Baril sa ulo. Ang aking lihim na sandata. Bilangin natin agad. Tingnan natin kung ano. Ate, nakapatay ako ng 7 wild boar. Hindi, kanina 8 ang bilang ko. Pero ngayon 7 na lang. Dapat may isa pang nakatago, hindi ko alam kung nasaan. Kuya Shanghai, may isang babae dito. Nahimatay lang siya. Hindi pa siya 3. Bata, oh. Huwag mo akong kainin, tulungan mo ako. Kami ang mga manghuli ng baboy. Totoo ba, yung matandang inahin ay nahuli na rin? Matandang inahing baboy. Sabi ng lolo ko. Itong grupong mga baboy ramo ay isang matandang inahing baboy. Na may 7 anak. Napakalaki ng inahing baboy na iyon. Kailangan lang nating patayin ang inahing baboy. Para masira ang grupong ito ng mga baboy ramo. Hindi pa rin natin natutuklasan ang inahing baboy na iyon. Baka nagkamali ka. Kung hindi ito isang grupo ng mga baboy ramo. Paano mo ito ipapaliwanag? Na nandito ang batang babae. Sinasabi ko na may isa pang baboy ramo. Siguro iyon ang matandang inahin. Swenzi. Kumusta ka? Parang nabali ang binti ko. Masakit ang tiyan ko, hindi ko alam kung nabali ang tadyang. O kaya tinamaan ang mga laman loob ko. Pagkatapos nating ayusin ito, uwi agad tayo pagkatapos ng hayop na ito. Kuya Shanghai, sobrang laki talaga ng baboy ramo na ito. Mukhang hindi kayang talunin ng mga armas natin siya. Sa tingin ko mas mabuti pang lumaban tayo habang umatras. Baka makalabas pa tayo. Huwag magpanik, tingnan mo ako. Ang taong ito o tayo ang tatamaan sa kanya. O siya ang tatama sa atin.
Walang pag-atras dito. Halika na, ikaw na mabangis. Maghiwa-hiwalay, maghiwa-hiwalay. Bakit ka pa nakatunganga? Bumalik na. Kuya Shanghai, nakatama na siya ng 3. Malapit nang magliwanag. Magpadala ng 3 tao pabalik sa nayon para humingi ng tulong. Kami muna ang magbabantay dito. Walang magiging aberya. Ngayong gabi, maaari na nating ilabas ang grupong ito ng mga baboy ramo. Ayos na, mukhang halos patay na ang taong ito. Magsimula na kayong mag-apoy at magluto. Gamitin ang mga karne ng baboy ramo. Ano yung tunog na iyon? Hindi yan karaniwang tigre. Ito ang Amur Tiger. Sinasabing hari ng gubat. Mukhang kasama na rin ang tao dito. Kapatid, pumili ka ng kahit anong baboy ramo at dalhin mo. Ang mga hayop at tao ay laging magkaibigan. Wala tayong dahilan para magkasakitan. Sobrang nakakatakot. Nakatakot na ako hanggang sa umihi. May totoong tigre pala sa bundok. Nakatayo lang siya doon. Ang presensya niya, hindi ako makagalaw kahit kaunti. Nakakatakot talaga ito. Masyadong makapal ang nyebe. Wala rin siyang makain. Kaya lumabas siya mula sa kailaliman ng bundok. Ang dami natin dito. At mayroon din silang armas sa kamay. Matapos timbangin ang mga benepisyo at panganib, pinili niyang hilahin ang isang baboy ramo palayo. Sa wakas, bilang hari ng pakikidigma ng nag-iisa, siniseryoso nila ang kanilang reputasyon. Kung sakaling masaktan, maaaring magtagal sila sa malamig na yelo. Anumang uri ng hayop na nakatira ng matagal. Laging may isang malakas na titulo. Halimbawa, kapag ang tigre ay nabuhay ng matagal, tinatawag itong Shanjun. Kapag ang fox ay nabuhay ng matagal, tinatawag itong Huxian. Kapag ang wild boar ay nabuhay ng matagal, tinatawag itong Zoshen. Ah, ganun ba? Tama, hindi ba't may 8 wild boar? Bakit 7 lang ang nandito? May isa pa. Nasa Snowden siya. Nakuha ng tigre na binanggit mo kanina. Kakaibang lumitaw ang hilagang tigre. Nakatakot talaga. Karaniwang nabubuhay ang tigre sa malalalim na bundok. Halos hindi lumalabas sa paligid. Mukhang talagang wala nang makain ang mga malalaking carnivore. Tila nagugutom na sila. Kailangan nating palakasin ang depensa ng ating nayon. Pinagawa ko na ang lahat na gumamit ng mga baging. Para itali ang mga baboy ramo. Gagamitin natin ang daan ng nyebe. 3 tao ang humahatak sa isang baboy. Ualis tayo ngayong gabi. Huwag na tayong magtagal dito. Walang problema dyan. Hindi talaga matalino na manatili dito sa gitna ng yelo at nyebe. Siguradong may mga mababangis pang hayop na darating para agawin ang pagkain. Kahit tao ka man o hayop, lumabas ka agad dyan. Kung hindi, mapipilitan akong bumaril. Hindi kaya itong aso ay yung leopardo noon? Bakit kaya sumusunod sa akin ang batang leopardo? Miss na kaya niya ako. May nyebe sa lahat ng dako dito. Kung walang daanan sa nyebe, halos hindi ka makakagalaw. Sa tingin mo ba kaya kitang sabayan tumawid? May ganoon ba akong kakayahan? Anong problema ng taong to? May mahina pang paghinga. Hindi pa patay pero malapit na. Sister, ang anak mo ay malapit ng mag-3 taon. Ano bang nangyari sa kanya? Hayaan mong tulungan kitang maglagay ng lapida para sa kanya. Noong una, ako mismo ay natulog sa isang kuweba na pinaghihinala ang pag-aari ng leopardo. Isang gabi, yung jade bed na ginamit ni Chen Yulong, natagpuan din mula sa kanyang pugad. Akala ko dati ay sadyang nagkataon lang. Ngunit ngayon, siya ay nagbigay ng jade na palamuti kapalit ng pagligtas sa bata. Ipinapakita nito na tiyak na may alam siya tungkol sa isang lugar ng kayamanan. Kapatid, dahil sa sobrang sinseridad mo, kailangan kong buhayin ang batang ito. Huwag kang mag-alala pagbalik ko sa nayon. Agad akong hahanap ng tulong para sa kanyang paggamot. Tinitiyak kong siya ay magiging masigla muli, na lumitaw sa harapan mo. Ngunit ang kayamanan na ibinigay mo sa akin, ay dapat nakuha mula sa lugar ng kayamanan, di ba? Maaari bang dalhin mo ako doon pagkatapos ng tagsibol sa susunod na taon? Magandang negosyo ito. Saka, hawak ko na ang kanyang anak. Kaya't wala siyang magagawa kundi dalhin ako. Ah, sinabi rin ng tiyuhin noon. Pagkatapos nating lipulin ang mga baboy ramo na to, ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaki. Itong inahing baboy na ito ay mga 1,000 jin ang bigat. Mamaya, pupunta ka ba sa baryo para kunin ang karne? O direkta mong iuwi itong inahing baboy? Ikaw na ang bahala magproseso. Tiyo, ngayon ay malakas ang nyebe at sarado ang bundok. Hindi natin alam kung magpapatuloy pa ang pag-ulan ng nyebe. Basta hanggang Abril ang susunod na taon, mahirap pa ang buhay. Dalhin niyo lahat ng mga baboy ramo dito sa baryo.
Kailangan ko lang ng 300 gin ng karning baboy. 100 gin ng tadyang. Ipamahagi na lang sa mga taga-baryo ang natitira. Shanghai. Matagal ko nang alam na isa kang mabait at maunawaing bata. Pero hindi ko inakalang ganito kakaunawain. Sa ating nayon, ikaw ang ganito. Isang nayon tayo. Kung pag-usapan ito, malayo na ito. Kung may isang tao na gumawa ng sakripisyo, maaaring makapagbigay ng sapat na pagkain sa maraming taga-nayon. Lahat ng ito ay magiging sulit. Sige, may kailangan pa akong gawin. Sige, mauna na ako, abala ka. Kuya Shanghai, paano ka nakarating dito? Nasaan ang tiyuhin ko? Pabilisin mo siyang bumangon. Kailangan ko ang tulong niya sa pagpapagamot. Sandali lang, tatawagin ko ang tatay ko. Bakit ako na naman ang nagliligtas sa leopardo? Sobrang mapagmahal mo naman. Huwag ka nang magsalita ng iba pa. Magsimula ka na. Halos wala nang hininga ang batang ito. Nangako ako sa kanyang ina. Natiyak na gagamutin ko siya. Pero ang problema, hindi naman ako veterinaryo. Yung huling defense, nabali lang ang buto. Pinagsama ko lang ang buto niya parang tao. Pero itong munting hayop na ito, kung tutuusin, paano ko ba ito gagamutin? Kuya, basta mailigtas mo lang ang batang leopardo na to. Ang 5 malalaking pera na ito ay sayo na. Ang 5 malalaking pera na ito ay sayo na. Kuya Shanghai, basta tama ang bayad. Pwede nang maging veterinaryo ang tatay ko. Ilagay mo siya dito. Hintayin mo na lang ang magandang balita mula sa kanya. Sige, susubukan ko. Subukan mo bukas ng umaga. May mga kailangan akong gawin ngayon. Alam ko na ikaw ito. Pangatlo. Ano ito? Oh, kakarating ko lang. Hindi pa ba maaga? Natutulog pa ang hipag mo. Hindi maganda na istorbohin siya. Alaynan. Nais ko sanang makipag-usap sa kuya ko. Hindi ba kayo maabala? Hindi. Sige na, pumasok ka na. Shanghai, paano ka nandito? Kakasikat lang ng araw, di ba? Hihi! Naisip ko lang na tingnan ang mga resulta ng iyong paggamot. Ngayon, hindi na kailangan magtanong. Sa susunod na taon sa Taglagas, maaari na akong yakapin ang pamangkin ko, di ba? Ikaw na babae. Bakit hindi mo sinabi na nandito na si Shanghai? Kakatapos ko lang dumating, hindi ko pa nasabi sa'yo. Bakit ganyan ka? Sige na, magluto ka na ng 2 putahe. Magiinuman kami ni Shanghai ng umaga. Bumalik na ang mga bayaw mo mula sa pangangaso. Bakit ngayon ka lang bumalik? Akala ko may nangyari na sa'yo. Ano bang mangyayari sa akin? Nakita kong hindi pa kayo nagbubukas. Kaya pumunta ako sa bahay ng kuya at uminom ng 1 baso ng alak. Hindi mo ba nakita na sina Shelly at Golden Eagle ay maaga nang bumalik? Ayos lang na wala kang nangyari. Kagabi, palagi kitang napapanaginipan. Kung hindi ko alam na kabaligtaran ang panaginip, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang mga pangarap ng isang tanga ay likas na hindi totoo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano sa hinaharap. Ang lalaki mo ay hindi basta-basta napapahamak. Nga. Kuya, 300 kilo ng baboy. At 100 kilo ng buto-buto ay handa na. At lahat ng buto-buto ay puro ribs. Sige, salamat. Hay, dapat tayong magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyong pagiging bukas palad, makakakuha ang bawat isa sa ating mga taga-baryo ng dagdag na ilang kilo ng karne. Kapatid, makakakuha ba tayo ng ganitong karaming karne? Ang kalidad ng mga buto-buto ay napakabuti naman. Lahat ay mga rib. Kumuha ng 5 kilo. Ibabad sa malinis na tubig. Tangi na repolyo na may buto ng baboy sa tanghali. Magprito pa ng ilang malalaking pancake. Kasama ng sabaw ng buto. Sobrang bango nito. Ay naku, Shanghai. Talagang ito ang ating malaking tagapagligtas. Sapat na ang karne na ito para sa 1 buwan. Hahaha, marahil ito ang tulong. Ang kahulugan ng kasiyahan sa buhay ay talagang nagbibigay ng kapanatagan sa puso ng tao. Uminom ng kaunting sabaw ng karne araw-araw. Hindi na magiging malamig ang taglamig na ito. Dahil kay Shanghai, nagkaroon tayo ng masayang simpleng buhay. Anong nangyari? Bakit ang nagmamadali? Parang isang taga-baryo mula sa isang nayon. Nakarating na ang mga nagbubungkal ng nyebe sa ating nayon. Nais nilang agawin ang mga pagkain ng ating nayon. Ang punong nayon ay nagtitipon ng mga tao upang makipagtagisan sa kanila. May ganitong pangyayari ba talaga? Ang pinakamalapit sa taudusyan nayon ay ang Anbei. Baka talagang mga tao mula sa Anbei ang nagbubungkal dito. Kayo dalawa. Agad na isara ang pintuan ng bakuran. Walang ibang dapat buksan ang pinto kundi ako. Anong nangyari? May mga tao mula sa Anbei na naghukay ng daan ng nyebe papunta rito. Gusto nilang agawin ang ating pagkain. Yung mga tao na gustong bilhin ako noon ay mula sa Anbei. Agad na isara ang pinto. Huwag silang makahanap sa akin. Huwag kang matakot, nandito ang kuya mo. Walang sinuman ang makakasakit sa'yo.
Noong una, siya talaga ang gustong ibenta ito. Kung hindi talaga mapipigilan ang mga tao ni Anbe,